Ito ang Vox Populi, ang boses ng bayan. Magandang gabi, Banateros. Worldwide at kasama natin ngayon. Medyo hindi kami nagkakalayo ng kulay. Ay, hindi, ng itsura. Kulay, malayong-malayo. Kulay-malayo. Kasama natin ngayon ang trending na trending, ang pinakamainit. At talaga namang napakapogi. Tinitilian eh. Oo. Ako ba yan? Ako ba yan? Hindi ikaw. Hindi ikaw. Si Coach Oli. Ay, hindi. Akala ko. Si Congressman Leandro Leviste. Yun! Legarda Leviste ng Batangas. Yun. I thank you for having me at magandang gabi po sa inyong lahat. Ako sigurado ko maraming manonood sa ating mga Banateros na mga chicks. Pero syempre, bago natin, total, nabanggit natin yung mga chicks, tanong muna natin para medyo light. Ayan. Si Congressman Leviste ba ay single, double, with sidecar? Ano ba, sir? Fully taken po ako sa trabaho. Yun. At punong-puno po ang aking schedule nowadays at napakarami po nating kailangan gawin sa Kongreso. Nako, pasensya na. Pero si Kong ay focused sa kanyang trabaho sa Kongreso. Coach Oli. Ikaw, single, double? Hindi yun ang gusto kong tanong. Parang parehas kami ha. Pero pwede ba ang personal question sa'yo kung? Ayan. Oo, hindi, kasi lalalim tayo eh. Oo, baka may matamaan tayong something, di ba? Yun lang man pasintabi. Pero sa dulo po, ayan, na wag po natin kakalimutan, dadaanan natin yung pinaka-importante na kailangan nating malaman. Itong may hawak siya at hindi natin alam kung saan nakalagay. Nasa USB ba to o ikaw ba but anyway, mamaya na yon. No? Sabi nga ni Boss Dada, dito muna tayo sa light. So the last time na napanood ko si Kong, ilalabas daw niya sa tamang panahon yung mga impormasyon na hawak niya. Malay mo, dito na yan sa Vox Populi ilabas ni Kong ngayong gabi. Di ba mga partner? Pwede. Sir Jan. Ako, wala, parang normal lang ako. Parang para sa akin normal lang ako lang siya. Natural. Natural. Parang, pagkulong pa naman yung mukha namin. Ang layo eh. Ang layo ko. Kung nakakalak namin makasama ka nito, Congressman Leandro Leviste. Ayun. Maraming salamat. Salamat din po. At kung pwede ko din sagutin yung question about the files. Marami naman pong may kopya na ng files. Hindi lang po ako. Nasa DPWH, ibinigay na rin po nila sa Ombudsman. At ako po ay actually hindi nagbibigay ng maraming mga interviews sa media the last few days kasi hinahayaan ko na lang sila muna na magpaliwanag tungkol sa pagre-release ng mga files na ito. At ang magandang developments, sinasabi naman nila na ina-authenticate nila ngayon. Kaya abangan natin kung sa mga susunod mga araw may ilalabas na impormasyon ang Ombudsman o DPWH. Pero may mga na-post naman na din po ako sa Facebook na pwede ko naman din pong talakayin mamaya. So abangan natin yan. Abangan natin yan sa paglaon ng ating programa ngayong gabi. Makabang-abang to. Kasi Pero simulan natin. Congressman Leandro Leviste, is this your first time na maging congressman or nung 19th Congress? Ako po ay first term ngayon at 32 lang naman po ako. Mukha nga ako mas bata pa eh. Kaya actually, yung iba nga hindi makapaniwala na congressman na ako. yes. So, doon sa distrito ninyo, before you, sino po ang congressman? Eric Buhain na ang kanyang asawa ay matagal na rin congressman. At actually, doon ko nga nakita na napaka-laki ang potential ng pagbago sa politika dahil sa aking distrito, 3 dekada, isang pamilya ang kinatawan ng unang distrito ng Batangas sa Kongreso. At hindi alam ng tao for all this time na may ganitong katiwalian sa DPWH. At ang lumalabas pala, lahat ng mga proyekto sa aking distrito ay lutong bidding at substandard. At dapat ngayong 2026, wala nang lutong bidding o korupsyon sa DPWH ng unang distrito ng Batangas. Kaya kayang-kayang gawin naman po basta yung congressman ay hindi kukuha sa mga kontraktor. Isa ba sa motivation mo kung nung tumakbo ka ngayong nung nakaraang eleksyon is nung nakita mong katiwalian ng 19th Congress? I can say that my initial reason is I saw the
underdevelopment of the mostly agricultural First District of Batangas. Malapit lang sa Maynila pero konti lang ang industriya at akala ko ang government infrastructure tulad ng DPWH ang makakatulong para sa pag-unlad ng aking distrito. Pero nalaman ko nung ako'y bagong halal na para makakuha pala ng budget para sa aking distrito, kailangan ang mga taga-DPWH ay pipili ng certain contractor. At lumalabas, wala palang bidding sa buong DPWH. Kaya bagong halal pa lang ako, nakapasok ako sa ganitong mga discussions which led me to learn more about how it works in DPWH. Pero hindi pa ako ganitong ka-exposed sa gravity of the corruption until I actually ended up in Congress and learned more about it. So, you're saying na yung iyong mga nakikita ngayon is just the tip of the iceberg. Opo, yung nakikita ng publiko is the tip of the iceberg. Pero I think kahit na hindi naman binubulgar yung mga detalye, nasa imagination na rin ng publiko na ang buong gobyerno ay may mga traces of corruption. Pero ang actually advice ko sa gobyerno, maging transparent lang tayo. Kasi pag may itinatago tayo, the public will only assume the worst. Kaya nga yung approval ratings ng gobyerno napakababa na ngayon. Ironically, kung ilabas na lang ng gobyerno lahat ng nakatagong impormasyon ngayon, baka mas tataas pa ang tiwala ng publiko. Kung napag-usapan na rin naman natin yung mga files at yung mga expose mo, no? Marami kasi tayo na nakikita ng mga comments ng ating mga kababayan. Ito nang galing sa kanila na nakita na natin yan. Dati marami nang bumatikos pero pagdating sa dulo, tumiklop naman. How about you, Kong? Ito ba ilalaban mo hanggang sa dulo? Hanggat mapanagot yung tunay na mastermind, yung tunay na pinuno ng pagnanakaw na ito? Yung first leverage para hindi magbigay ng trouble ang isang congressman, yung tinatawagang incentives sa mga kongresista. Pero ako hindi tumatanggap ng aking sweldo, MOOE o bonus. Yes. Kaya kahit na hindi ako bigyan ng bonus, hindi ko naman kukunin. Pero tungkol naman sa budget para sa mga distrito, mabuti naman po at hindi naapektuhan pa ang aking distrito. At sa tingin ko dahil nanonood ang publiko ngayon sa alokasyon ng national budget, kung sakali may, for example, use of political leverage on withholding the budgets of congressional districts, then the government will really be criticized for that. And I hope that this heightened public awareness of how budget has in the past been used as a political weapon will ensure that it will not be used as a political weapon for any political activities this 2026. Kaya ang sagot ko po sa inyong tanong, I believe that in general, public awareness should support people in government to speak out more freely. Secondly, the fact that I do not have any need to benefit financially from my position means that there is less leverage on me. And also, it also helps na wala naman akong vulnerability in terms of past career in politics. Kasi baka ang dahilan na yung iba, tahimik na lang ngayon, dahil gagamitin ang kanilang past as a leverage on them kung sila po ay magsasalita. Pero I guess ang problema ng mga binabangga ko ngayon ay masasabi ko po ito, wala silang may bato sa akin. Yes. Kaya kumbaga fresh na fresh yung bata ang in some respects then pinaka makakapag-damage sa mga binabangga. Ayun, malinaw. Ito kung may nabanggit ka siya kanina na sabi niya walang benefits sa'yo. Okay? Simulan na natin dito yung alam kong ibabato sa'yo. Ito yung normal na ginagawa doon sa mga naglalabas ng baho doon sa mga, syempre, tatamaan nito. At yung iba rito nga, nagsisimula nang nadidinig ko na. Una, sasabihin nila, yan si Kong na yan, ano yan, may plano yan sa national position on 2028. Kaya kinukuha niyan yung the so-called Duterte votes. Ang sinasabi nila, Coach Oli, magre-retire na nanay niyan. Yan na yan ang papalit. Meron ding sinasabi na may handler yan. Ayan, nagpapalaki lang yan ng pangalan. Merong
may sumusuporta dyan sa likod. Kaya ganyan yan. So anong masasabi niyo doon? Actually, yung nagsasabi na yung actions ko ay driven by political calculation are disproven by the fact na kung tanungin mo yung mga political experts, mali nga yung ginagawa ko. Kasi marami akong mga binabangga na nagiging kaaway ko na baka will come back to bite me pagdating ng eleksyon. Pero sa akin, ang importante, lumabas yung katotohanan, bahala na po sino yung matatamaan kahit na it's actually in the conventional wisdom, not a good politics to make so enemies. Kasi yung mga pinaka-successful nga sa mga election minsan yung mga playing safe eh. Pero ang ibang mga hinahangaan ko sa politika, yung mga nagpapakita ng courage kahit na minsan it's not easy to have a lot of enemies. On the point of motives, I think that my life will be so much more peaceful kung tahimik na lang ako tulad ng mga ibang nasa kongreso. Pero the truth is, while it's difficult to make enemies, it's also feels good pag makita mo naman na sumusuporta ang publiko sa ginagawa mo. At kung may benefits man para dyan, well, I would like to just think that what matters is nakakatulong ka sa ginagawa mo. At muli, ang iniisip ko lang is if I can be useful in whatever I do, and if doing so is good or bad, we don't know. It can even be bad. But I just want to be useful and not just be a waste of another seat in Congress, not doing anything for my 3 years in Congress. Okay, comment na lang ako. Papapatuloy ko na yung tanong niya kanina sa'yo na may plano ka bang tumakbo sa mas mataas sa national na yung coming 2028? May plano ka Naintindihan ba? niyo, Kong. By the way, linawin ko lang, yung mami ko, 2022 na halal. At pwede pang tumakbo ulit sa 2028. Kaya hindi totoo at least yung fact na dahil magre-retiro yung nanay ko, kaya ako nag-iingay ngayon. So no plan sa So, wala national plano. position. Well, that's my first response. My second response is, palagi ko din kinakausap yung nanay ko na dapat sila sa Senado ay maging mas aktibo sa kanilang ginagawa. Pero kaya sila siguro din successful sa kanilang careers kasi nakita nila na there's a benefit to be measured in what they do. So there's pros and cons. But I'm saying that because I do have disagreements in terms of approach with my mom. At siguro, again, thinking about what should be done, kung hindi nangyayari yung mga nakikita kong dapat mangyari, for example, sa Senado, kakausapin ko yung mom ko. Ano bang dapat mangyari na lang. Pero sa ngayon, I can really say that I do not have a political calculation behind what I do in terms of the long term. Kasi ang gusto ko lang naman magawa is to be as useful and make as much impact as I can at each step and take it one step at a time. Tama. Tuloy ko lang kasi nabanggit mo yung meron kayong minsan disagreements ng yung mother mo. Ito bang patungkol dito sa files, pabor ba siya doon sa ginagawa mo o gusto niya tong ginagawa mo? Kaya ko nga po nabanggit na the traditional wisdom is actually mali yung ginagawa ko. Kasi halos lahat lumabas na nga po ng mga nasa 19th Congress ay tagged as proponents ng mga DPWH projects. Kaya nagkaroon na ako ng maraming kaaway. At sila ay hindi tumatawag sa akin kasi papangalanan ko sila kung tatawagin nila ako, possibly. Tumatawag na lang sila sa aking ina. Kaya actually, pag nadidiscuss ko ito sa ibang mga interviews, at this point, nagiging medyo emotional ako kasi ikinalulungkot ko nga po na maraming pressure sa akin through my mom na tumahimik tungkol dito. Pero hindi ko naman po sinusundan yung aking ina. Which is also, I think, why they shouldn't take it against my mom yung ginagawa ko kasi nakikita naman po nila na
independent ako sa kanya. Pero ang explanation ko lang po is there is a lot of pressure and we do disagree on this, but nonetheless, itinutuloy ko po ang aking ginagawa. Para sa akin kung ginirain mo ganyan kagaya nyo nila Gonzaga, ikaw, ginirain mo ganyan sa Congress, sana mas marami pa kagaya nyo. Kasi ako matanda na ako, mas matanda pa ako sa'yo, pero ngayon lang ako nakakita ng congressman na nakakatakaw. Mas nakakabata. Pero actually, I would like to salute the approach of my colleague, Congressman Barzaga. Pero ibang-iba yung approach namin. Si Congressman Barzaga, all out siya. Umatake. Opo, ako po, mas May strategy. ina-calculate ko muna the best approach. At kaya din ko po ito binabanggit kasi hinihingi ko din yung patience ng ating mga kasamahan. Minsan, kung for example, nagtatanong sila bakit hindi ko pa ginagawa ang isang bagay, lahat naman po ay nakaplano naman. At I think pag mangyari na po lahat, makikita naman na may deliberate reason for why I do what I do. Sana bago matapos yung show natin, kahit pisil lang ng may ero kang mailabas dito na Bago. Oo, di ba? Meron siyang na bago na pangalanan ang isang mataas na nasa kongreso. Pwede, no? Oo. Paring RJ. Kung natawag kasi ng pansin sa akin yung paggaling ka ng yung sa Nasugbo, ang dami niyo pong tarpaulin doon. And syempre, bilang isang mamamayan, naisip ko, ito gastos na naman, pera na naman ng gobyerno to. And sinabi mo sa iyong interview from, I think, Jessica Soho, na hindi ka tumatanggap ng, hindi mo kinukuha yung MOOE mo. So which is, ito yung operational budget ng congressman na from 10 billion, pumalo siya ng I think 17 billion. Can you explain about this? Actually, yung sa Nasugbu, saan ka ba? GMA. I mean, Yes, sa Nasugbu. kami doon naksuswimming. Nakita ko yung kahabaan. Tapos nandun yung opisina niyo, di ba? Hindi alam ng mga taga ibang distrito, alam naman to ng mga taga Batangas. Private property yun. Kaya nga. Oo. Yung parang aso karera, tama. Opo. So, may ongoing investment ako doon Yeah. sa property na may mga tarpaulins ko. Opo. Pero ang reason nga na interest ako sa development ng aking distrito is because yung investments ko nandoon at matagal ko nang nakikita na malapit lang sa Maynila, ang daming ang mga dumadaan ng mga turista at iba pang mga industry sa area na yun pero kulang ng development. At gustong-gusto ko na makita in my lifetime na mag-develop ang Western Batangas. Now, on your second question about the MOOE. Yes, yung MOOE. Sabi mo hindi ka nagbe-benefit. Opo. So hindi mo Kaya, tinatanggap. actually, ako nga yung pinakalugi sa Kongreso. Kasi yung personal funds ko, ang ginagamit ko para sa lahat ng aking district activities, kasama din yung pinamigay ko na Noche Buena Pax sa bawat pamilya sa aking distrito. Nagbigay po ako in 2024. Tapos kahit na walang eleksyon, nagbigay din po ako ulit para sa bawat pamilya in 2025. Meron din akong program to give allowances to students at iba pang mga educational assistance. Lahat po ito ay mula sa aking Sarili mong pera. personal na contribution dahil I'm very fortunate na I'm 32. I sold my company when I'm 30. And part of why I entered politics was because I had this so much privileges that I didn't know how I can spend in my life if not to share it with other people. And parang unbelievable ito para sa iba kasi Kasi nag-start ka ng business 20 kung hindi ako nagkakamali. pero parang very rare sa Pilipinas na ang mga yumayaman ay nagiging pilantropo. Pero sa US, pati sa Europe, maraming mga, lalo na mga naging batang entrepreneur na nung binenta nilang kumpanya nila or nag-retire parang si Bill Gates o ngayon si Mark Zuckerberg, pinamimigay nila ang kanilang mga bilyones sa mga foundations. At dito sa Asia, hindi pa lang siya mas common, pero for the same reason that in the West, ginagawa po ito ng iba, kaya inanunsyo ko naman na po na nilipat ko na rin ng malaking bahagi ng aking shares sa isang foundation na magbibigay ng perpetual na source of support para sa aking
chosen initiative for education and disaster relief. This is all from my personal funds, and it's because I've been so fortunate naman to benefit from my business in my life that the least I can do is to share it with others. Itong mga pilantropo na sinasabi mo, they never entered politics. Why did you enter politics? Pwede ka naman daw tumulong. Nagagawa mo ng tumulong nung wala ka sa politika, then why enter politics? Actually, marami naman mga pilantropo din, like si Mike Bloomberg na pumasok sa politika. O si Elon Musk, nakikialam ngayon sa politika. Actually, ang idol ko, si Elon, kasi yung advocacy niya is to lower government spending. At marami nga siyang mga bureaucracia sa US na gusto niyang buwagin. At hindi lang siya panagtagumpay kasi napakatindi ang resistance pag gusto mong buwagin ang bureaucracia. Pero ang napansin ko kasi, maraming mga negosyante na kahit na tayong mga hindi kasing laki nila, gustong maging kasing laki at matagumpay na negosyante katulad nila. Pero yung mga matagumpay naman na negosyante, nababoard din sa kanilang buhay. Gusto naman nila makialam sa politika. Kaya marami din mga nakikialam sa mga political parties dito sa Pilipinas na mga negosyante. So it's really a natural reaction, I think, because in the end of the day, the means to everyone wants to make a difference in their lifetime, and to make a difference, it's not enough to be in the private sector alone. It also involves the public sector, of course. And in my case, wala naman sa plano ko nung 2024 na pumasok sa politika, pero naisip ko in the middle part of the year, kaya not according to plan, I saw an opportunity and I did it. And I guess that's how I make a lot of decisions sometimes. It's to be responsive to the opportunities that I see. Just like how I said a while ago, itong DPWH, hindi ko naman po na-realize initially na ganitong kagrabe. Pero when there's an opportunity, you go for it, and who knows ano pa yung mga susunod pang mga makikita nating mga opportunities. Kaya namin tinatanong to Kong kasi gusto natin ipakita sa mga nanonood yung kredibilidad ni Leandro Leviste. Maraming nagsasabi na kapag ikaw ay pumasok sa politika, dapat nagda-divest ka na sa mga businesses mo. Dahil baka pwedeng gamitin yung iyong posisyon para sa iyong mga negosyo. Maprotektahan ito. Kasi karamihan sa mga nakikita natin sa mga congressman, may mga in-expose na sila yung congressman tapos sila din yung contractor. Diba? Tapos may construction company. Nagkakaroon ngayon ng conflict of interest. Ano masasabi niyo dyan? Kaya nga ako yung mahirap na kalaban sa aking mga binabangga dahil nag-divest na ako bago pumasok sa politika. Kaya, for example, kung meron kang operating business, pwedeng targetan yung business mo. O baka hindi ka na lang magsasalita para hindi matarget yung business mo. Pero the fact na binenta ko na yung business ko, tapos yung kinita ko, ipinamimigay ko naman, at hindi ko kailangan kumita pa, wala silang mahanap na leverage sa akin. Kaya siguro ako'y malayang magsalita. Kung may diinan ko lang yung operational budget ng congressman is 10 billion. So, nabanggit mo rin yun na tumaas siya ng 17 billion. And per year to, tama. Tapos nakakatanggap ang mga congressman, not liquidated to eh. Hindi to parang ito yung mga bagay na hindi kailangan i-audit. Kung may resibo ka o depende sa'yo kung magbibigay ka ng resibo. Ito is 58 million per congressman. Ito yung per day. Tama po ba? Per year. Per year. Ang sagot nga nila tungkol dyan, mas mababa nga sa 2026 kaysa sa 2025 eh. Kung 27 billion yung total budget ng Congress, of which 18 billion is the 2026. It was 6 billion higher pa in 2025. And ang public reaction ay tungkol sa 2 million per congressman. Pero sinabi mo nga 58 million yung total. Yes. At yun actually yung question ko. Hindi kung tunay ba na may 2 million. Kasi sinabi na nga ni Deputy Speaker Puno, may 2 million. Ang question ko, saan napupunta yung natitira sa 58 million? Kasi hindi pa ito sinasagot ng Kongreso. May 58 million per congressman talaga. Baka 10 million dyan, nasa kuryente, tubig, bond paper, ibang mga operating expenses ng Kongreso. Tapos meron tayong na-account na 20 million
para sa ating mga office budgets, kasama dyan yung mga break bonus. Yeah. Pero yung natitira, meron kasing mga confidential, literally nakalagay sa breakdown, confidential fund sa breakdown ng Congress. Pero dapat pala natin malaman saan napupunta. Meron din other miscellaneous expenses at kasama dito ang professional services na pambayad sa mga consultants ng Kongreso. Meron akong mga nakausap ng mga consultants na nagsabi sila po ay binabayaran ng cash kaya walang listahan at dapat talagang i-deklara ng Kongreso sino ang lahat ng mga consultants na ito at meron din opisyal na programa ang Kongreso na CARE program para sa mga social media consultants. Nagte-training sila sa Kongreso tungkol sa ano yung ipapost nila sa Facebook para ipagtanggol ang kabutihan ng Kongreso. At ang lumalabas, ang kalahati ng mysterious MOOE fund na ito ay maaaring napupunta sa social media activities at baka yung mga paboritong mga influencers natin sa Facebook na nagtatanggol para sa Kongreso at sa budget ng Kongreso ay pinupondohan pala ng budget ng Kongreso. Nabanggit niyan ba yung nakabayong yung binibigay sa kanila or naka-paper bag? Opo, yung iba. Mismong nagsabi sa akin na sila po ay binabayad ng cash sa supot o backpack. Sana all. Kung mabalikan ko lang. Di ba Sana ikaw din, all. may MOOE. Pero sabi mo hindi mo kinukuha yon. So saan nanggagaling talagang pera mo yung pinambabayad o pinangpapasahod mo sa mga tao mo? Opo. At maliit lang yung binibigay ng Kongreso kumpara sa Iba. halaga ng Noche Buena para sa lahat ng mga pamilya sa aking distrito. Kaya yun nga yung sinasabi ko na walang ma-withhold na budget ang Kongreso sa akin kasi kahit na hindi ako bigyan, hindi ko naman kinukuha at mas malaki naman ang ginagastos ko. Hindi ka talaga nila masusuhulan, ano? Kasi yun ang nangyayari sa ibang Congress eh. Parang congressman, sinusuhulan sila kaya nananahimik. Opo. Kung anong reason, ba't hindi mo tinatanggap samantalang tinatanggap naman nila? And ikaw, kung halimbawa tatanggapin mo naman yung MOE mo, alam naman ng tao mapupunta sa nama dahil matuwid ka. Pwede mo Kasi namang sa tingin ko, isubukan. baka balang araw, lahat ng mga congressman pwedeng makasuhan tungkol sa saan napunta yung MOOE nila. Okay. So napag-usapan na rin na naman natin yan. Kasi base doon sa pinag-uusapan natin, marami talaga na tumatanggap ng mga congressmen. So ngayon, kung ikaw ay ordinaryong Pilipino magtitiwala ka pa ba sa Kongreso? Well, karamihan naman ng mga Pilipino ay nagtitiwala sa kanilang kongresista. At I think that has to still be reconciled. But perhaps in the coming election, many members of Congress will need to explain some more because many of these revelations are only coming more recently. But I think that Congress as an institution has a very low trust rating. Now. So that answers your question that maybe only 20% of the public approves Talaga, of Congress as an institution. And that's why I find it funny that many people are defending the budget of Congress as if they think that it will change the public's perception. I think the best way to defend Congress is not through words but through action. Yes. And to just show the public where the money is going. Tama. Ito nga, napaka-unfair, no? Katulad lang sinasabi mo. Ikaw, kumukontra ka sa katiwalian, kumukontra ka sa mga nakawan sa gobyerno. Samantalang itong iba, alam naman nila na may nangyayaring hindi maganda sa gobyerno. So, eto, alam ko ito suntok sa buwan ito eh. Kasi kailangan mo munang mapatunayan na kasabwat sila sa pagnanakaw bago mo sila maparusahan. Pero in the future, naiisip mo ba, alam mo suntok sa buwan ito, pero magagawan kaya nating ng paraan para ma-sanction itong mga trabahador ng gobyerno na nananahimik, na obvious na may nangyayaring katiwalian o nakawan sa gobyerno? Baka wala na pong matitira. Pero ang maganda ding development ngayon, marami din mga rank and file na nagbibigay na rin ng impormasyon. Yes. Kaya I'm very thankful to the people that send me messages on Facebook or my email. And yun din po ay isa sa mga sources ng aking mga inilalabas, yung mga
whistleblowers na nagbibigay ng impormasyon. Kaya hindi naman yung buong gobyerno ay walang konsyensya. May mga tao na nagtatrabaho sa mga government offices na nakikita nila yung mga masamang ginagawa at humahanap po sila ng mga ways to report what they see. Yun, nabanggit mo yung baka wala nang matitira. Hindi. Siyempre, meron matitiro dyan. Meron dyan, for sure. No? Pero dun sa, focus tayo dun sa lower house, sa mga congressmen. Ilang kayang porsyento? More or less lang ha. Hindi naman natin pwedeng ma-eksakto yan eh. Meron pa bang kalahati dyan ng matino? 10%, 20%, 30%? May mga congressman kahit na matagal nang nasa Congress na talagang hindi tumatanggap ng kickback. Dahil I of course hear it from them. I also hear it from people in their districts and I believe them. Pero I guess they also are not confrontational to stop the actions happening in their district engineering offices. Parang hindi lang nila papakialaman yung corruption. Kaya yung nangyayari, yung mga district engineering office staff ng DPWH ang kumukuha ng porsyento sa mga proyekto. Dahil, syempre, yung kausap naman ng contractor at yung mga nagbabayad sa contractor ay yung DPWH office. Depende na lang sa kanila kung may i-remit nila sa congressman. Kaya ako natanong kung ilang porsyento kasi para makita natin gano'n na ba kalalim talaga ang problema natin dun sa sistema. Pero ang point ko is actually, sa buong bansa, meron talagang kickback sa DPWH. The question lang is kung sa ilang mga distrito, may mga hindi nagre-remit sa congressman. Pero hindi pwedeng i-deny na may kickback sa lahat ng mga opisina ng DPWH sa buong bansa. At ang proof dyan, yung testimony mismo ni dating Yusek Roberto Bernardo. Pero in terms of in Congress, I guess there are many also who are not partaking in that themselves. But I think the problem for the whole flood control investigation is when you implicate a few members of Congress who have dealings with many members of Congress, talagang maraming mga madadawit dyan. And I am very curious to see in the next few weeks how they will file charges on a few who have dealings with many. And if eventually it will either mean that many will have to be involved or they will have to make some reason why not is it everyone safe to will be say affected. na itong ghost projects, itong flood control projects anomaly, it started on the 19th Congress? Ang sinasabi naman ay hindi pa ako napanganak at corrupt na ang DPWH, di ba? At ang difference lang was the amount. Nung araw, di ba, 70 million per congressman, 200 million per senator. Eh ngayon, baka times 20 ng mga halaga na yan. At ang nangyayari lang, lumaki yung buong government budget. Nung baka 2016, 1 trillion lang ang ang GAA. Tapos baka by 2022 naging 4 trillion pa. Pero umabot na sa 6.7 trillion ngayong 2026. At as a percentage of GDP, it went from 14% to now 22 or 23%. And the solution, I think, is just to lower government spending. But as long as there is no strong public pushback to it, the temptation is for whoever is making the budget to make the budget as big as possible. Because I guess you want to maximize what you can while you're in the position. Okay, so these are the 10 top government agencies with biggest allocation in 2026. Department of Education, Department of Public Works and Highway, Department of Health, et cetera, et cetera. Do you agree? Is this fair para sa inyo or Yes, the ano masasabi nito sa budget? budgets are publicly disclosed naman. And in 2025, the DPWH actually exceeded the DepEd, if I'm not mistaken. In 2024, by even more so, kasi that's only the programmed appropriation. Programmed, Meron yes. pang unprogrammed appropriation. By the way, this is one thing na dapat mabuksan pa in the coming weeks. Yung pinaka-worst na katiwalayaan sa DPWH ay hindi pa na Nabubuksan. nabubuksan. Kasi yung unprogrammed appropriation na nanggaling sa PhilHealth funds ay napunta majority
sa flood control. Ang natitira naman sa iba pang mga dubious projects, kahit sa sarili kong distrito, meron din mga projects na ito. At yung mga programmed appropriation, ang Congress ang nag-select Yes. ng projects. At may mga paliwanag, requested sila by the local government units. Ang congressman ay identified as the proponent for many of the projects. Pero yung unprogrammed appropriation, it's already a fact that galing yan sa PhilHealth Fund. It was so important to divert the PhilHealth and the PDIC to fund these projects. Pero hindi pa nabubuksan ano yung 214 billion pesos of DPWH projects that were funded by unprogrammed appropriation. At ang lumalabas nga po, majority was flood control and almost all of it is substandard. At ang tanong, sino ang pumili ng 214 billion pesos of DPWH projects that had to be funded from unprogrammed appropriations? So I think that will be one of the biggest things that na bubuksan pa sa mga susunod na mga linggo. Ayun. So, ang problema talaga natin, unprogram, doon talaga nanggagaling yung ano eh. Kumbaga, ito ang nagiging tambayan ng mga korap na politiko, yung unprogram fund. Kasi ito, unliquidated ito eh. Kumbaga, they can spend it anytime they want lang na, ano lang eh, kumbaga, ano ba, certification lang? Ito yun, di ba? Similar siya sa programmed, except yung program dumaan sa Kongreso. Yung unprogrammed, executive yung pumili. Yes. At kinuha pa yung PhilHealth at yung PDIC para pondohan ito. Yes. Kaya yung hindi ko pa nakita na itinanong, yung 214 billion na yan, bakit napaka-importante yung mga proyektong yan na kinuha pa yung ganung pondo para dito at hindi pa nabuksan, ano yung 214 billion na yan? Ayun. Ang lumalabas, karamihan po ay flood control. So itong 2026 GAA, no? For 2 consecutive na budget natin, pinakamataas ang DPWH, which is, sabi sa batas, dapat pinakamataas ang education sector. I think DepEd mas mataas na sa 2026 kaysa sa Ngayong DPWH. 2026, yes. But 2024 and 2025, it was actually... DPWH. Inano ng in-expose yan ni Yes. Congressman Arnie Teves before na mas mataas ang budget ng DPWH. 2 consecutive, 24 and 25. Ngayon 26, mas mataas na ang budget ng Department of Education sa programmed, program tawag dito, appropriations ba tawag dito. So sa mga unprogrammed, makikita ba natin dun sa mga unprogrammed appropriations nila na I parang think, lumalabas kalahati yung agwat ng... Tinigilan na rin yung unprogrammed DPWH projects kahit sa 2025 nung nagalit ang publiko tungkol sa unprogrammed in the late part of 2024, sa 2025 tinigil na. And itong 2026 sa na budget, 2026, I think wala nang unprogrammed funded by DPWH. Pero yung 2024 na unprogrammed ay ongoing pa. So this is a little bit technical already, pero yung isang pinananawagan ko ay sana kung tunay na gusto nating tigilan ng korupsyon, dapat yung mga proyekto na proven na funded by corruption and involved in corruption ay ikansela. Pero despite all of the investigations on certain projects, hindi pa nga kinansela ang mga ongoing projects na ito. So wala pa. May mga nagsasabi baka dahil binayaran na ang mga proyektong ito. So ito, dapat may nagbabantay dito eh. Pero itong Senate kasi, may napanood akong balita na parang walang nag-pick up eh. Pero napanood ko ito one time na yung Senate daw ay hindi na nila itatouch. Hindi sila makikialam sa budget, ipapaubayan nila sa executive, no? At magtatayo daw sila ng parang oversight committee. So, ito ba yung makakatulong kung sila-sila din na naman gagawa, tulad ng ICI? Sila-sila din ang gumawa. Alam ba, sinasabi nga ng publiko na sila ang may kagagawan, pero sila rin mag-imbestiga. So, is it right para sa inyo, Kong? Oo. Depende kung sinong ilagay nila sa oversight committee. Ang mangyayari nito, sila-sila din na naman ang maglalagay kung ng mga tao doon sa oversight committee. Opo. I think kung sincere ang desire for oversight, dapat halo-halo. At pati yung mga nasa minority or nasa opposition ay ilagay din sa oversight committee. Pwede. Para, para kahit may question, itong mga nasa opposition, meron silang representative doon. Kaya lang, ang problema ko kung
bakit hindi makikialam yung Senate sa budgeting? Kung halimbawa, may nakikita silang katiwalian, may... I think they will be in the oversight committee naman din. Both houses will be there. Pero yeah, dapat pati yung minority Meron din, ay dapat. meron din representation sa oversight committee. I see. Kong, yung DPWH, tinanggal daw nila yung mga flood control projects, pero nagdagdag naman sila ng, from the original budget na 16 billion, nagdagdag sila ng 17 billion para sa farm-to-market road. Parang nabanggit nyo rin before na panibagong flood control scandal or scam na naman to. Ayun. Opo, yung farm-to-market roads, well known to be a source of corruption dahil mahirap din na i-audit ang mga kanyang klaseng mga proyekto na nasa bukid na baka dahil maliit, hindi siya kasing nababantayan. At sa aking distrito, kulang na kulang ang alokasyon ng farm-to-market roads pero inalok ako ni Congressman Garjola ng farm-to-market roads basta siya ang PPD ng contractor. Kaya ako nagreklamo din tungkol sa farm-to-market roads kasi alam ko na hindi naman equitable din ang distribution niyan at kung may discretion, may temptation na yung nag-allocate, ibebenta na lang niya sa contractor yung alokasyon. Pero yung mas malaking halaga ay nasa asphalt overlay. At ang ipinagmalaki ng DPWH nung Nobyembre, ang sinabi nilang pinakamalaking reforma na gagawin nila ay ang pagbaba ng presyo ng mga construction materials by up to 50%. Ang pinakamalaking ibinaba ay nasa presyo ng asfalto by up to 67% pa nga. Pero nung Disyembre ay ibinalik yes. sa dating presyo. In the end, I think binawasan ng konti. Parang sa aking distrito, nagsulat ako sa Committee on Accounts, Appropriations, kung pwedeng ibaba ng 25 to 30% ang presyo ng mga road projects in general, yung mga asphalt projects by 50%. Pero kahit na nagsulat ako na ibaba ang presyo ng mga proyekto sa aking distrito, in-apply pa yung mas mataas na mga presyo dahil baka ayaw nila na may isang distrito na may mababa kumpara sa iba. Pero ang own estimate of DPWH shows that the asphalt projects are on average 100% overpriced. And for us to then approve the budget with those prices na ang sinabi nila, kung hindi natin naaprubahan, baka babagsak ang ekonomiya. Hindi yun totoo. Unang-una, dahil yung recomputed prices ay based on market, based on their estimates, based on private sector din naman. At kung masyadong mababa, edi iparibid mo at that point sa mas mataas na presyo. Pero very suspicious talaga sa akin na talagang ipinaglaban na ibalik ang mga mataas na mga presyo nung Desyembre. At yun din po ay isang reflection na may bias towards spending ang mga opisyales sa ating gobyerno at hindi nila iniisip na galing naman yan sa utang. Alam nyo naman po na 1.6 trillion pesos ang ating deficit sa 2025. Yan po ay itong utang natin. Akala ng mga iba, pag hindi gumastos ang gobyerno, nawawalan ang bansa. Pero sa makatwid kung ito ay farm to palace road. opo, hindi naman po libre ang mga proyektong yan eh. Inuutang lang natin ito. Kaya kung nabawasan ang ating spending, the good side is nabawasan din ang ating inuutang. 'Di ba? Pero ang gusto ko lang constructively i-espouse sa Congress this year, kahit wag na tayong magturuan na magnanakaw ka, may corruption dito, bawasan na natin ang ating ginagastos. Pero ang pinaka hindi mo maririnig na salita sa Kongreso ay bakit Magtipid. na lang natin hindi bawasan ng budget o magtipid? Kasi ang nangyari, ipinagmalaki na wala ng flood control. Yung 255 billion pesos, inilipat sa Tupad, AIX, MAIP, Yun. Farm to Market Road, There is. yung pagbayad ng 60 billion sa PhilHealth. Lipat lang. Pero yung initial budget naman, wala yung mga bagay na yan eh. Kaya bakit hindi na lang yung 255 na yun, tipid. At yung 6.7 naging 6.5. Doon ko po nakikita na yung biggest issue facing our country is the spending because I'm sorry to go into this more technical discussion here, but the country's deficit to
GDP of 6% is already above the recommended levels, especially because our GDP growth is now gonna be just 4% or even less. Sabi daw, mag 3 something pa nga. And then the debt to GDP is already 64. It will approach 70 maybe by next year because we keep on borrowing more than our growth is supporting. And the effect of all this is already around 20% of our government revenues is going to pay interest. If we keep going at this rate, it's going to be 30%. Soon enough, we will not be able to support these big budgets because our revenues are just going to pay debt. And that's also going to increase our cost of borrowing. And one thing that I can say is, if you keep going like this, I think that the people in the financial community will agree with the following statement. By 2027, the Philippines will have a credit downgrade. Nako. In the last 2 administrations, the boon to the economy was we had credit upgrade, kaya dumami ang ating foreign investment. Pag ma-downgrade pa ang ating credit rating, yan yung magiging judgment na ng business community na bagsak ang ating ekonomiya at sana we take action this 2026 on lowering spending before this catastrophic event will happen possibly in 2027. Congressman, may nabanggit ka kanina na si Congressman Guardiola ang namimili ng mga engineer. Tama ba yan? Siya ay nag-allocate ng budget dahil nagpadala sa akin ng listahan ng mga farm-to-market roads. Imbes na DA ang kausap para sa mga farm-to-market roads, siya ang kausap. Siya ang kausap. Pero tama ba yun? O mali yun? Ay, mali talaga dahil Construction Workers Solidarity Party list siya. Hindi naman siya Department of Agriculture. Tama. So talagang may depekto doon sa ganung ginagawa niya, no? At Kasi kahit marami na rin nagsabi niyan eh. At kahit ngayon, wala namang transparency tungkol sa paano ipinamamahagi ang 32 billion peso farm-to-market road budget na ito. Basta kung ano yung nakukuha mo, dapat masaya ka na dun. Pero kaya nga parang may iba na unhappy sa pagka-question ko sa budget allocation process na to. Kasi sa Congress, basta bibigyan ka ng farm-to-market road, dapat manihimik ka na. Tungkol sa Ganun na allocation yung- ng ganun na yung farm-to-market rules road. ngayon. Meron ka na sa'yo. Pero gusto ko malaman, magkano sa kanya? At bakit yan ang ibinigay sa kanya at ito ang nabigay sa bawat isa? Anong meron kay Congressman Guardiola? Bakit parang sinasabi ng iba na madami namang mga contractors din na mga congressman, pero bakit siya yung talagang nakafocus ka? Siya yung pinakamalaki ngayon. Dahil ang ICI nagsabi sa akin, number 1 si Zaldico, number 2 si Garjola, number 3 si Diskaya. Si Kong Zaldi hindi na congressman. Kaya yung pinakamalaking natitira sa kongreso ngayon ay si Garjola. At siya din ay kababayan ko. At kinausap ako mismo tungkol sa mga proyekto sa aking distrito dahil meron siyang mga proyekto sa 2 bayan sa aking distrito. Isa doon, pinakiusap niya sa akin na ipapayag ang LGU na gawing asfalto over concrete treated base instead of straight concreting ng road. Dahil ang sinabi sa akin nga ng aking district engineer, mas mabilis ang trabaho pag asphalt kaysa concrete. Pero mabuti din kung ang ibang mga congressman at ibang mga contractors ay isasama din natin kung maaari po. Pero baka one at a time. Pero may isa din na rin akong nabanggit. Dahil yung pinakamalaking contractor actually sa aking distrito over the years. Si Kong Garjola kasi recently dumami ang kontrata niya sa aking distrito. Pero over time, yung pinakamalaki ay isang kumpanya, ang pangalan GCI. At meron din isa siyang company, Bicol Gold Rock, owned by the Ebasco family from Camarines Sur. Kaya ko ito nabanggit, kung paari kong linawin ito. Ang isa sa mga kasamaan ko sa Kongreso, sinabi ko, lahat ng mga congressman at party list ay pwedeng mag-submit ng project na isasama ng DPWH sa NEP. At ayon sa listahan ni Yumaong Yusek Cabral, may 150 million ang Bicol Saro Party List sa 2025 NEP na napunta sa 2 road projects sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. At nung sinabi ko to, sinabi ko,
ang Bicol Saro Party List ay may proyekto. At ang representative ng Bicol Saro Party List ay si Terry Redon. Eh sinabi ni Kong Redon, sinungaling ako. Dahil wala daw siya sa kongreso noon. Nako. Oo. Kaya dinivert niya yung usapan. Hindi niya kinonfirm, ano? Pero ang sinabi ko, number one, ang Bicol Saro Party List, which Congressman Redon represents in Congress now, ay may insertion. Kasi hindi naman yan insertion ng nominee eh. Insertion yun ng party list. Pangalawa, the point I'm making is, yung dalawang insertion, yung buong insertion ng Bicol Saro ay napunta sa isang contractor, si Bicol Gold Rock, na siya din ang pinakamalaking contractor. Kung hindi po ako nagkakamali, humigit 40 billion pesos ang contracts nito sa Kamsur. Mga 6 billion sa unang distrito ng Batangas. Isang contractor. At maaaring tignan kung may kaugnayan ang Ibasco family companies sa mga principals ng Bicol Saro Party List. At just earlier actually, I saw si Congressman Nelson Legacion ng Kamsur ay nagbigay ng speech tungkol sa Maharlika Highway going to Bicol. Yes. And mukhang maraming mga taga-Bicol na nag-like ng kanyang speech. What yes. can you say about Maharlika Highway, sir? Maharlika Highway, parang sungkaan. During the time of the Butas-butas yan? Butas-butas. Kaya nga, Parang ako nga, mukha niya yan. Senator ano. O, sige, pag umuwi ako ng Bicol, mas gusto ko na mag-airplane kaysa mag-land trip. Kasi kawawa talaga sa sakyan mo. Promise. Oh, Marami ang nagsasabi niyan. Kahit yung mga company na may mga tour mga tour company, ayaw nila kumuha ng mga client na papuntang Bicol. Totoo yan. Kasi sobra, ang lala talaga. Unlike before, ngayon nga, sira-sira na. Parang sa tingin ko, hindi siya nami-maintain Wala na nga yung mga dating mga bypass roads na ginagawa, natigil yung iba. Yung maintenance medyo parang sa tingin ko hindi nagagawa rin Ano, sasabihin nga ni Sir Jack pag Ako ni- bumabiyahe daw sila dyan, ito. pag bumabiyahe daw sila dyan, nagkakaintindihan na sila Kasi, Actually, bumiyahe ako last year, March. Bago mahuli si Duterte. Siyempre, lumayas ako sa bahay. Makahulihin din ako Siyempre, maka-Duterte na ako Kok lang. Pero bumiyahe ako last March. Gumaan ako ng, actually, hindi ng Bicol Quezon. Mas malala yung Quezon. Akala ko, nung nasa Bicol na ako, nung nakalagay na, welcome, nung Bicol na ka. Akala ko wala lang lugak. Times 2. Mas malala ang lugak sa Kamsur. Actually, the road... Kamsur to Cam Norte, hanggang Alquay. Kalahati ng Alquay. Lugak, kalahati. Pero, wag ka. Papasok ko lang sa Sorsogon. Ang ganda. Promise. Ang ganda ng... Alam mo na ano kayo, Makati? sino ba? Patag. Sino ba taga Sino ba Sorsogon? taga Sorsogon? Siyempre, si Senator Ay. Chris Ay, Escudero. Sino ano doon, So Mayor? saan pinaka-lubak-lubak ang Maharlika? Kung Bicol lang Kamsur. Eto, Hanggang- eto kong. Ayun. Kasi kauwi ko Hanggang- lang last 2 months ago. That starts from Quezon, Camarines Sur, Camarines Norte, So, yun yung Maharlika na Maharlika Highway, napakahaba niyan. Ang Maharlika Highway, mula yan dyan sa Quezon hanggang papuntang Camarines Sur na yan. Na napakalala talaga na nagkaka-traffic kasi minsan kumbaga isang lane lang yun na nadaanan kasi ginagawa nakatiwangwang yung iba. Alam niyo, magandang case study ito Walang official explanation bakit ang Maharlika ay isang highway pero iba-ibang klase ang kalidad ng Maharlika Highway pag Yes. iba-ibang mga probinsya. Yes. At iba-iba din ang mga kontraktor. Bakit sa Sorsogon, Albay at Quezon, iba yung contractor kaysa sa Maharlika sa Ayun. Kamsur. Ayun. Kaya humihingi ako ng tulong sa lahat ng inyong mga viewers na taga Ayun. Kamsur. Bakit puro Bicol Gold Rock o GCI ang nananalong contractor sa mga DPWH projects sa Kamsur? Yun po sana ang maimbestigahan natin. Kasi magtataka ka akong kasi bakit sa Albay maganda? Bakit doon sa Sorsogon maganda yung kalsada? Kasi iba yung contractor. Yun. Kaya ang tanong, bakit itong contractor na ito ang nananalo ng halos lahat ng mga ganitong klaseng mga proyekto sa Kamsur? Kung sablay naman yung ginagawa nila doon sa Maharlika, di ba? Bakit sila pa rin yung nananalo? Tama yun, Kong. Baka sir, alam niyo bakit?
mahirap magsalita nang wala tayong Ako na magsasabi, ako na magsasabi. Ano na magsabi? Korupsyon. Palakasan. Sino? Sino yun? Pangalanan Ano, mo. baka mawala ako eh. Papanglanan ako mawala. Kayo na mahala. Marami Basta na- korupsyon. Marami nang galit sa'yo. Kaya ako eh. Diba? Basta So, sa akin, dyan sa ano na yan, Maharlika highway na yan, basta Bicol, gold rock na yung Gold rock nakakakuha. na. Oo. At itong gold rock na ito ay connected sa Bicol Saro Party List. Tama ba? Nagkataon, lahat ng mga insertion niya napunta kay Gold Rock. And yung may-ari ng gold rock, I see. Ang bidding dapat competitive eh. Dapat, oo. Eh bakit parehong contractor yung nananalo sa mga proyektong ito? Alam mo, Baka sila lang nagbibid. pag may oras tayo ngayong 2026, buksan lang natin lahat ng mga data ng mga bidding ng DPWH. Pwede. Kasi patunay na hindi competitive ang bidding pag halimbawa 100 million yung budget, tapos yung mga bidder tatlo, 99, 98, 97. Bakit walang nagbid ng 90 o 85? ang naririnig natin dyan kung, ginagawa pa lang daw yung bidding, may nanalo na eh. Parang ganun yung naririnig natin. I don't know, kasi ikaw nasa loob ng Kongreso. Ganun po ba talaga yung nangyayari? Yun nga po yung alegasyon. Pero kung tunay na may collusion at lutuan ng mga bidding, hindi lang dapat 3 o 10 kontraktor ang makulong. Dapat lahat ng mga nananalong mga kontraktor, pati yung mga losing contractor na kakonsyaba nila sa lutuan ng bidding, ay makasuhan. Pero Tama. napakahirap naman ito para sa ating gobyerno dahil wala na magbibid sa mga government contracts. So it's really a big problem. But that's why I'm just calling out the, let's just say it, hypocrisy in the ongoing investigations. Kasi kung tunay nating gustong linis ang sistemang ito, hindi dapat tayo mamili lang Yes. ng iilan na mga distrito o mga kontraktor. Tsaka kanina may nasabi ka na overspending, no? Parang hindi na ma-manage ata ng maayos yung pondo ng gobyerno. Kasi kung makikita po natin, base sa nagdaang allocation, ang may pinakamalaking budget ata, if I'm not mistaken, is Congressman Sandro Marcos, and pangalawa ata is si Congressman then Speaker Romualdez, which is 15 billion and 14 billion kay ano. Na kung ikukumpara natin doon sa ibang distrito, mas malalaki yung pangangailangan nila. Mas malalaki yung pangangailangan nila sa kanilang distrito compare sa district ni Congressman Sandro Marcos and Romualdez. So, parang sa akin, parang ang nangyayari may favoritism or dahil kapag-anak ka ng Pangulo. Kasi, kung pagbabasihan natin yung figure, yung numbers, ganun po talaga. Yun talagang realidad na nangyari. So, what can you say about it? Parang Actually, yung doon may mali na eh. isang dahilan na gusto kong hayaan ng DPWH mag-comment sa in-upload kong mga Cabral files. Dahil yun nga yung nagsistick out sa listahan ni Yumaong Yusek Cabral, yung budget per district at sino ang nakakuha ng pinakamalaking budget. At ito actually ay verifiable based on publicly available data. Yes. At it's a bit funny na such basic information like magkano ang alokasyon ng isang distrito hindi pa naikumpirma ng DPWH. Baka may dahilan Yun. na ayaw nilang ikumpirma. Yes. Pero sana ang media naman sa susunod na pagkakataon na interviewin ang DPWH ay magtanong, totoo ba na ito ang alokasyon? Dahil kung maganda naman ang mga projects, hindi natin dapat ikahiya na malaki ang nadala natin sa ating distrito. Dapat ipagmalaki pa nga natin, di ba? Bakit yung ibang media, pagka yung tanong sa'yo, mabigat? Pero pag nagtatanong sila sa ibang politiko, parang ang gagaan ng mga tanong. Yung ba yung nag-interview yung babae? Pero iba-iba. Hindi lang yung babae na yun, ha? Maraming iba. Marami pa. Pagka nakikita nilang may leaning dito sa kabila, matitindi. Talagang binakbakbakan nila ng tanong, naakala naman nila, kaya nila. Nakita natin yung interview ni Kong, talagang wala silang nakuha. Meron Hindi isang nila interview nakakulong si Kong na parang pinalalabas na Duterte aligned siya or Yes. Duterte supporter siya. Sabi DDS daw siya. Ayun. Oo. Anong masasabi niyo doon? Kasi parang sinabi na wala bang Duterte dyan sa mga ine-expose mo or in-expose mo na mga listahan? Actually, yung funny thing is, baka kung may Duterte, gusto nilang ilabas yung listahan. Yes. Nilabas yung listahan, Wala. walang insertion na nakapangalan sa Duterte, kaya ayaw nila sanang ilabas yung listahan. I have a few things to add. Number one, sa 2025 budget per district summary ng DPWH mismo, nandun yung allocable per district. 4 na distrito sa bansa
ay 0 ang allocable budget. Mm. 2 sa Davao City, Mm. 1 sa Davao del Norte, at 1 sa Zamboanga City. Sino ba yung mga nandun? Kasi... Congressman Puro Davao Pulong, Ungab, Bebot Alvarez, at Kimer Olaso, if I'm not Yun. mistaken. At dapat lang ikumpirma ng DPWH, totoo ba ito o hindi. Ayan. Kasi factual naman yan eh. Yes. Pangalawa, sa list of proponents ng insertions nandyan din po. At kaya parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko, wala. Parang Ito kung- hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. Pwede mong sagutin o kung ayaw mo sagutin, okay lang. Pero dediretsuhin ko na. Andiyan ba sa listahan si Congressman Romualdez? Halos buong 19th Congress Nako. ay nandun. Kaya, Pero Sino lang wala? si Congressman Pulong, nasa 19th Congress, wala siya doon. Yun. Yun, At yung ano? allocable niya, 0. Ba- Sa 2025. DDS ka. Ito ba mga sino na to? Ito, So sino, process ano- of elimination. Oo. Pag hindi niya nabanggit, nandun. kaya Sinasabi ko lang naman yung nakalagay sa listahan eh. Baka dahil dito, dapat maglagay na lang sila ng project sa kanila para masabi nila meron. Pero sa 2025 talagang wala. Pero kung ang nanay mo, nandoon ba? Sa... Halos lahat na-report naman na ng bilyonaryo. Sa buong bansa, 4 lang ang district congressman na wala. Ito ngayon titingnan natin. Kung magtutugma ngayon, yung hawak nila na dokumento, tsaka dun sa hawak mo. Ngayon, Kaya eagerly awaiting tayo ano yung officials ng sigot. Kasi imposible na makaiwas sila sa tanong na yan. Yes or no lang eh, factual. Yes. At hindi lang ako may kopya nito. Pati PCIJ na Meron na hindi naman DDS ang PCIJ, di ba? Inilabas ng PCIJ ito. Yes. Alam na to ng very critical pa nga DPWH. yan. Galing nga sa kanila eh. At hindi lang ako yung So nagsabi. bakit di pa nila PCIJ. ilabas? I-verify pa ata. Actually, I-authenticate pa ata. Sincerely, naawa ko kay Secretary Vince Dizon. Kasi Huwag ka maawa dun, sir. naiipit siya. Bakit siya nagpapaipit? Hindi naman siya pwede magsinungaling. Kaya kung napansin nyo, mula nung namatay si Yumaong Yusek Cabral, hindi na siya nagpa-presscon. Yes. Tsaka napapansin ko kung parang yung usapan, pagka papunta na doon, idinadivert niya eh. Medyo, parang makaiwas lang ba? Pero So again, kung... maawa naman tayo sa kanya. Ayan, pwede. Buti na nga ito si So Kong, maawa maaway pa tayo eh. sa kanya na manahimik na lang siya. Parang wala siyang alam. Ganun ba? Yung sinasabi natin eh. So kung ito, yung kay Yusek Cabral, kasi isa pa sa issue na sinasabi nila, illegal daw yung pag-acquire mo ng mga documents na meron ka from Yusek Cabral. May mga CCTV footages naman na mukhang hindi naman kayo nag-aaway o hindi naman mainit yung inyong pag-uusap. Totoo ba na pinwersa mo sila at nasugatan mo pa nga daw? Nakikipag-agawan ka raw ng dokumento sa kanila? Ikaw lang po nabanggit na yung CCTV footage na inilabas nila, nagpapakita naman na, una, hawak ko yung dokumento, kaya authentic yung dokumento. At pinag-uusapan namin as we were walking through the hallway ng maayos naman. At hindi lang yun, 3.5 buwan ang lumipas mula noon at ng kanyang death na wala naman din siyang sinabi. By the way, November ko pa sinasabi sa publiko na meron akong kopya nitong datos at at the time, hindi lang pinag-interesan ng iba ang sinasabi ko tungkol dito. Pero there was all this time for the DPWH to raise an issue with my possession of the documents, and only when I was challenging them to release it, did they then go and say that. And I think the public can see naman na mali naman na ang focus nila ay ang possession ko ng documents instead of them answering bakit hindi nila inilalabas ito. At hindi lang naman po ako kasi ang may kopya nito, pati ang iba may kopya nito. At ang nangyayari lang ay iniiwasan lang nila ang essential question, bakit hindi nila inilalabas ito? Kaya pala may interview si Ombudsman Boying Remulla na parang pinipitik ka niya dun eh. Na kapag may iba daw na tao naglabas ng Cabral files at sabihin daw na fake daw yun sa kanila, ay kalokohan daw yun. Parang kalokohan. Parang pinapalabas niya na ang pinaka-original files ni Cabral ay nasa kanya at yung mga nasa iba ay peke. Maganda kung tayo, kasama ng ombudsman,
at ng DPWH, lahat mag-live. Ilabas namin ang mga listahan natin. Magko-compare tayo. Baka naman yung kopya ng DPWH pareho sa kopya ko. Tignan natin. Ilabas natin lahat. Paawa ka naman kay Secretary Dizon. Sabi mo nga. Yun nga, yung mabalik tayo dyan kay Sec Vince. Kasi may interview ka na sabi mo, nag-uusap kayo. Pero nung naglabas ka na ng mga document, biglang sabi niya na hindi parang hindi pa authenticated, hindi pa okay yan. Actually, May email nakakatuwa kang yung sagot niya kasi ang sinabi niya, hindi pa authenticated dahil hindi pa niya nakita. Oo, yun. Tama. Kasi nasa Paris siya noon eh. Kaya hindi niya nakita kasi nasa Pero Paris ang siya. sabi mo doon, meron kayong pag-uusap and may mga nakarinig. May email Tama, exchanges kayo, di ba? May nainilabas ka. Pagkatapos ng September 4, nag-meeting pa kami. And then after that, may iba kaming mga conversations. And then, in-email ko sa kanya yung in-upload ko sa Facebook noong October 1. Okay. Tapos, sumagot naman siya kasama ng ibang attachment through his office. Kaya ko nga sinasabi na maawa na lang tayo sa kanya. Kasi, Ibig sabihin nakita niya kasi sumagot siya. alam naman natin na alam niya na totoo ang files na ito kasi ang PCIG na nga nag-upload din ito eh. Kaya hindi na lang siya siguro mag-comment tungkol dito Kung pa. ang nangyayari kasi dito, parang nagkakaroon ng laglagan. Opo, pero actually, between us, sadya ko pong hinahayaan sila na Okay. magsalita kasi let them weave together their own narratives. Yes. Kasi marami din mga inconsistencies. Una, sinabi ni Yusek Claire, let DPWH answer. Tapos sabi ng DPWH, hindi pa namin ma-authenticate dahil hindi pa namin nakita. Tapos sinabi nila, ibinigay na namin sa ombudsman. Tapos sinabi naman ni Assistant Ombudsman na mahalaga ito dahil maraming leads at bigyan nyo lang kami ng oras para i-authenticate ito at gagawin daw nila in private para hindi mag-fuel ng public speculation. Pero importante daw. Yan ang sinabi niya sa ANC this week. Pero since then, there have been other statements saying na walang katibayan siya kasi wala na daw si Yusek Cabral. Pero hinayaan natin sila na magbigay ng kanilang mga statements at ang lumalabas nga, marami pong mga inconsistencies. Pero lastly, I would like to actually commend and thank ang aking kasamahan si Congressman Terry Redon dahil kaninang umaga, sinabi niya na dapat isupila ng Kongreso yung mga Cabral files. Ayan. So parang sumang-ayon na rin pala si Congressman Redon na mahalaga na makuha ng Kongreso ang kopyang ito at sana pag nasa Kongreso na, pwede nang ilabas ng Kongreso sa publiko. Kasi ang sinabi niya, dapat hindi lang ang ombudsman na meron, dapat pati Kongreso. Yes. Kaya baka si Congressman Redon ang maglalabas na ng Cabral files. Nako, Congressman,